Hello mga sukeks! Happy November 1! It's All Saints Day! Kamusta naman po kayong lahat? Ayun nga, at ilang tulog na lang ay magpapasko na. O di ba ang saya-saya? Sobrang bilis lang ng panahon. So eto na nga at samahan nyo kong mag-decorate ng ating cake. So eto ay rush order. Dapat talaga ay hindi ako mag-a-accept ng order ngayong holiday ng 1 and 2. Pero dahil marupok tayong baker, ayun, nag-accept na naman tayo. Hindi na naman natanggihan ang temptation. Ayun nga, at ginagawa na natin yung cake ni Madam. Etong ang cake na to ay order sa atin ni Miss J na taga Calamba pa sa Uwisan. Munti ko na talaga tong tanggihan dahil ang peg niya ay parang merong portrait sa gitna. Vector art talaga yung kanyang design, pero nagsuggest ako kay Madam na hindi ko kaya yung vector art kasi baka hindi ko ma-achieve or hindi ko mabigyan ng hustisya yung kanyang design since nga ito ay hindi naman yung aking mga forte. And ayun nga, pumayag naman si Madam na i-fondant ko na lang yung kanyang topper, yung pinaka-detail talaga ng cake. So ito na nga yung ginagawa ko ngayon. So ito ay si Zorro ng One Piece. Super time-lapse din ulit yung paggawa ko na itong topper kasi ito lang talaga yung mahirap gawin. And super tagal talaga siyang video. So ayan, pinakita ko talaga kung paano ko siya ginawa. Simula pag-cut ng mano-mano. Wala po talaga tayong cutter dyan. Nagbe-base lang po ako doon sa sample photo na sinend sa atin ni customer. Medyo mahirap lang talaga yung kanyang mga details kasi dapat maging kamukha siya nung nasa character. At dahil nga ang size ng ating cake ay 6 inches diameter, so kumuha muna ako kanina ng isang bilog na pangkat kung napansin nyo kanina. And ginaya ko lang yun doon kasi dapat ang magawa natin ay sakto doon sa bilog tapos meron lang space na matitira na paglalagyan ng dedication. Una ko nga ginawa kanina, nag-cut muna ako ng dalawang bilog, yung color green at yung isang skin tone. Para sa skin tone na color dyan, yung sa face, gumamit lang ako dyan ng fondant na white tapos hinaluan ko ng back eyebrow na sobrang konti. So sa food coloring, ang gamit natin ay Chef Master. And sa fondant naman nating gamit dito ay EMF. And ayan nga, naglalagay na tayo ng mga details sa kanyang face like eyes. So yung isa niyang eye ay nakapikit talaga. So etong character na to ay hindi ko talaga familiar or hindi ko alam kung sino talaga to kasi hindi naman ako mahilig sa One Piece. So sinearch ko pa talaga siya. So based doon sa mga nakita ko, eto nga yung parang signature face niya, yung parang nakangiwi na galit siya. And ang ina-achieve talaga natin ditong face ay yung anime na hindi siya matured, yung parang baby pa siya na cute-cute lang, ganun. And ayan nga, finally, medyo malapit na tayong matapos. Naglalagay na lang ako ng outline na black dyan sa kanyang details sa face and pati dyan sa kanyang hair. And dito talaga ako natagalan masyado sa paglalagay ng outline na color black kasi dapat yung ilalagay kong fondant dyan ay pantay-pantay ang pagkakasukat. And lastly, naglagay na tayo ng kanyang ears and dito ginamitan ko na lang siya ng edible pen at hindi na fondant kasi medyo maliit na yung paglalagyan ko. And para mapabilis na din, pati dyan sa hair, yun na lang din ang ginamit ko, ang edible pen na color black. And tada! Tapos na ang ating Zorro topper. So ayan, nilagay ko na nga sa cake. Ulitin ko lang ulit, ang size ng ating cake ay 6x4. Ang frosting natin gamit dito ay whipped it. Ang cake flavor natin ay moist chocolate cake and with ganache filling. Hindi lang pala siya pure ganache filling kasi hinaluan natin siya ng kaunting whipped it. And ayan nga, natapos na natin ang ating cake. Ano sa tingin nyo mga so-cakes? Kamukha ba? Or na-achieve ba natin yung kanyang design? Thank you so much for watching! Bye!